Hello mga kaibigan, nandito tayo sa ating barbershop. Dito tayo tumatambay ngayon. At ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa yung barilan sa Boso-Boso Antipolo, no? Kasi rider din ako eh. At ito yung tatalakayin natin ngayon, no? So, bilang isang rider, right, nalulungkot ako, ganun ang nangyari, no? Pero ito lang din naman ang masasabi ko sa nangyari, no? Pagdating dang sa kalsada kasi, mahabang pasensya ang babaunin mo dyan. Huwag mong dadali ng init ng ulo mo dyan dahil yung init ng ulo mo ang papatay sa'yo, hindi yung ibang tao. Yung ibang tao, ginawang instrumento lang ng init ng ulo mo. Inudyukan mo siyang kagaya ng nangyari dyan. Sa sobrang tapang, sinundan pa yung Fortuner, hindi mo, bilib nga ako sa tapang nun eh. Alam niyo kung bakit? Sobrang tapang, hindi mo kilala yung nasa loob ng Fortuner na yon. Sinundan mo, pinahinto mo pa talaga, nagipagsuntukan ka. So, ganun ka katapang, no? So, dapat, ang tapang is nilulugar eh. Kung ang tapang wala sa lugar, mamamatay ka talaga. Yan ang ano. Kasi, isipin mo kapag hindi mo kilala o hindi mo alam kung sino yung nakasakay sa loob ng hindi ka nag-isip, kung anak ba ni General yan, pamangkin ni General o ba impluensyang tao yung nasa loob. Pag pinatay ka niyan, wala na. Absuelto na kagad sa kaso yan. Di sayang yung pagkakapatay sa'yo. Di ba? So, dapat pinapairal natin yung isip natin, hindi yung init ng ulo. Hindi ba? Kasi papatayin ka ng init ng ulo mo. Sabi nga nila, yung ego natin, ang kalaban natin, hindi yung ibang tao. Alam nyo kung ano yung ego? Yung feeling na gusto natin tayo ang tama, gusto natin tayo ang bida, gusto natin tayo lagi ang pasikat. Alam nyo yung feeling na ganyan. For example, pag tinuturuan tayo ng ibang tao, ganito yan. Ang sinasabi natin, huwag mo akong turuan, alam ko na yan. So, yung ego yon. Yung mga tinatawag na ego, yung lagi tayong gusto nating tayo ang panalo, lagi tayo ang tama, ayaw nating lang natatapakan, ayaw natin ng na mamaliit. Which is, sa ibang naman is yung pangmaliit, siyempre, yan eh. Pero, ang iba pang anyo kasi ng ego is yung galit, yung yabang, alam mo yan, patutunayan mong ikaw yung so ego yan. Pagdating dyan sa kalsada, yan ang dapat mong sinusupla dyan sa kalsada. Ako, 8 months pa lang ako nagra-rides ng motor, no? Ang dami ko ng sagi dyan sa kalsada, nabangga na ako sa likod, basag yung headlights ko. Pero ano yung sinabi ko sa nakabangga sa akin, pag yung pinabayaran ko, nasa 20,000 yon, nakita ko naman gumagana pa, okay pa. Sabi ko na lang sa nakabangga sa akin, sige, ingat ka na lang sa susunod kasi hindi ka na patatawarin ng susunod na bababangga mo. Marami pa yan, marami akong bangga dyan sa motor ko na yan. Pero hanggat kaya kong tiisin at hindi ako makipag-argumento dyan sa kalsada, ginagawa ko. So, ganun lang naman yan. Kasi kagaya ng motor ko, siyempre may kamahalan yung motor ko. Kapag nagmotor ka ng mamahalin o nagsakyan ka ng mamahalin, tanggapin mo na pag nagasgasan yan is gagastusan mo talaga. Hindi yung makikipag-away ka pa dyan sa kalsada pagdating. Okay, siyempre pag wasak nga naman ang mo, siyempre pabayaran mo yan. Pero pag konti lang sigurong gasgas at kaya mong i-handle, why not? Bakit ka pa makipag-argue? Pupunta ka sa barangay, magpapail ka ng reklamo, tatawagan mo yung nakasagi sa'yo. Kung wala pang pera yon, di mo kakalang tanga, di ba? Kung kaya mo namang sagutin, di ba? So, paalala lang, yan sa kalsada, magbaon tayo ng mahabang pasensya. Siyempre, napapanood naman siguro sa Reels, no? O nire-resolve yung alitan sa kalsada sa suntukan na pupunta sa patayan. So, anong natin doon? Anong mapapala natin doon, di ba? So, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung ego natin, ang lagi nating pipigilan o lagi nating susupply pagdating dyan sa kahit anong bagay yan. Basta nagalit ka at gusto mong ikaw ang tama, gusto mong ikaw yung laging tama o gusto mo yung magmayabang, ego yan. Tatanggalin mo yan. So sana wag nang maulit yung ganong sa kalsada, no? Napakalit na bagay lang at nagkabarilan pa. Parehas kasi yan na ego yan, yung namaril tsaka yung binaril. So ayaw nilang magpatalo. Siyempre, yung nabugbog na naka-Fortuner,
Siyempre, kung hindi rin naman magpapatalo yun, kasi dalawa yung bumugbog sa kanya, iniisip niya may baril sa ano, gaganti at gaganti yan. Hindi ba? Kahit sino naman siguro at hindi kayang pigilan yung ego. Kung ako lang din ang tatanungin niya at sinagi akong ganyan, plate number lang ang kukunin ko, o kaya hindi naman ako na ano, hindi naman ako nasagi, o hindi naman, wala namang grabyado, bakit ko papag-aaksaya ng panahon yon? Hindi ba? Dapat ganun tayo mag-isip sa kalsada. Yang kalsada na yan, ang pinaka mainit na parte ng ano natin, ng lugar natin. O yan yung lahat ng init ng ulo nandyan sa kalsada. Huwag ka nang makisali. Kasi, syempre, mapapaaway ka talaga dyan sa kalsada eh. Hindi ba? Hindi nyo na ba napapansin, konting sagian lang, nagmumurahan na, nagtititigan na ng hindi. Hindi ba? Hindi ba natin pwedeng palampasin yung mga ganon? Hindi ba? Doon ba natin papakita ang pagkalalaki natin? Palagay ko hindi pagkalalaki yun eh. Kasi yung galit natin, hindi yun katapangan. Hindi ka matapang pag galit ka. Sinabi ko na to sa iyo, bang vlog ko eh. Kapag galit, ang galit mismo ay kahinaan. Mahina ka kapag galit ka kasi hindi ka nakapag-isip ng matino eh. Kagaya nung nabaril na yon, nakapag-isip ba ng matino yun kasi nang ibabaw yung galit. Hindi ba? Kapag pinahupa mo yung galit mo, doon ka nakakapag-isip ng maganda. Ay, putang ina. Hindi ko pala kilala yung hinahabol ko. Mamaya, anak ni General yun o anak ni ganito. Di ba? Kagaya niyan, yung nabaril sa na ganyan, may nabaril na yan. Nasa 80% or 90% ano na yan eh, parang absuelto na yun eh dahil ano yun eh, ikakatwiran niya lang self-defense. Wala ka na. So, sayang yung pagkakapatay mo, sayang yung buhay mo. Hindi ba? Kaya, ang pairalin natin sa kalsada, mga kaibigan, is lamig ng ulo, hindi yung init ng ulo, hindi yung tapang, hindi yung ego natin. Di ba? Kasi, ego is the enemy, ika nga eh. Papatayin ka niyan pag yan ang sinunod mo. Maniwala ka sa akin. Kasi lahat ng action na ginawa mo sa galit, action na nagmumula sa galit o action na nagmula sa galit, hindi mo na mababawi. Kahit sinabi mo man yan o sinuntok mo man isang tao, basta galing sa gagalit yung action, hindi mo na yan na ibabalik. So ngayon pa lang, bago ka umaksyon na galit ka, practicein nyo yung ano, napakagandang practicein nyo post na tinatawag. Pag galit ka, post ka muna. Pero syempre, hindi naman ganun kadali yun, di ba? Pero nagagawa ko kasi nasasabi ko. Di ba? So, yun, practicein nyo lang yun. Yung ganung mag-post muna kayo, huminto muna kayo bago kayo umaksyon. Yan ang ano natin. So, nakita ko yung whole video na yun, no? So, umpisa hanggang sa nagkabarilan. So, sa umpisa pa lang dapat na ano na yan eh, na napigilan na yan eh, o nahinto na eh, kung hindi hinabol nung nakamotor at hinamon pa, bumaba naman din yung naka-Fortuner. Kaya parehas silang may kasalanan doon. So, yun, ang pairalin natin sa kalsada is lamig ng ulo, hindi yung katapangan. Dahil sa ngayon, wala nang matapang ngayon, pinapatay ang mga matatapang ngayon. Yung tapang mo, ilalaan mo yan sa mga pagsubok sa buhay, hindi sa tapang sa ibang tao. Papakita. Wala nang matapang ngayon, hindi na uso ang mga siga ngayon, isang bala ka na lang ngayon. Yan ang ano ngayon. Ganon tayo magresolba ng problema. Away, suntukan agad, which is napaka mali na pamamaraan ng pagresolba ng alitan. Di ba? So, yan lamang po mga kaibigan. Sana natuto na tayo dyan sa nangyari na yan, no? Wag na nating ulitin sa mga kapwa ko rider din, mga nagmumotor o ng mga nag-aano sa kalsada, basta nagmamaneho sa kalsada, hindi konting lamig, malaking lamig. Ang lamig ng ulo ang gagawin natin para maiwasan natin kasi may mga pamilya tayong nag-aantay sa bahay natin. Hindi ba? May mga anak tayo, may mga nagmamahal sa atin. Kaya gusto rin nilang makauwi tayo ng buo. Hindi po ba? So, yan lamang po at sana nakapagbigay ako ng konting liwanag sa ating mga rider, no? Para hindi na mangyari ulit yung ganyang barilan. Napakasimple lang. Ego is the enemy talaga. Yung sarili natin ang kaaway natin, yung hindi yung ibang tao. Maraming salamat po.